Hello mga kalikha! So ngayon, 2:30 AM nagising ako sa iyak ng mga bunso ko. Yes, dalawang bunso ko. Kasi magkasunod lang naman sila ng taong pinanganak. Tapos hindi na ako nakatulog kasi iniisip ko yung podcast microphone set at saka yung digital camera na gusto ko nang i-check out. Kaya lang wala akong budget. Ayun, dito na ako at nag-video ko kasi meron akong naisip na idea for storybook. Mamaya sasabihin ko sa inyo. Ito nga pala yung aking working space, napakagulo. Yan, ayusin ko muna to. At meron nga pala ako ditong solar light. Papakita ko sa inyo yung binili ko sa DIY. Yan o, meron akong solar hand. 'Di ba? Meron akong superpower. Ang hirap talaga nito i-operate. Naku, diyan ka na nga. Ayan, okay na. Dito muna yung unan sa aking lap. Itong aking iPad na hindi pa rin bayad hanggang ngayon. Aking script notebook. Ayan. Tatabi ko muna ito. Okay. Wait lang. Parang gagamitin ko to. Oh, tingnan ko muna yung schedule ko. Tingnan nyo mga kalikha, meron ako ditong schedule board. Mga schedule ko na hindi naman nasusunod. Yan. And itong aking payong. Lalagay ko sa aking bag. Yan. Meron nga palang pinadala sa akin kanina si Kitly. Hello Kitly. Ayan. Meron sa akin pinadalang dalawang mini wallet. Yan. Yun naman yung wallet ko, di ba? Parang 3 years na yung wallet ko. Pero ayoko pa rin siyang palitan. Okay, yun lang. Meron ako ditong mini vanity mirror. Check muna kung mukha pang human. Oh, may kalat pa rin dito. Okay. Balik tayo dun sa sinasabi ko sa inyo kanina na meron akong niisip na idea. Biglang pumasok sa isip ko yung idea for children's story. Niisip ko, yung ideyang yun, isali ko na. Gawin kong book, tapos isali ko sa PBBY contest. Yun yung contest for children's stories. So, itong notebook na ito ang gagamitin ko for my draft. Dito ko isusulat yung mga research and about dun sa topic ng story ko. Ngayon, ang naisip ko kasi is mga kakanin. So, isusulat ko muna ngayon yung mga bagay na connected sa kakanin. Ano bang pwedeng kwento about kakanin? So, isusulat ko lang dito. Mahirap talaga mag-isip no pag wala kang process na sinusunod. Hindi mo alam kung saan ka magsisimula. Na-discover ko na meron naman parang paraan para mapabilis yung pag-iisip natin o pagbuo ng isang kwento. Ayun, mas madali na sa akin na bumuo ng kwento. Hindi lang halata dito sa mukha ko ngayon. So, magre-research muna ako. Dapat nating unang gawin ay mag-research about do sa topic natin gagawin kasi mas nakakatulong yun sa atin para mapalawak yung understanding natin dun sa topic. Siyempre, mas may susulat natin ng may kredibilidad yung topic natin. So, sinerch ko dito yung English translation ng salitang kakanin. In case na i-translate ko yung title man itong story ko o yung mismo story sa English. Ano ba English dun sa kakanin? Nakita ko dito is tidbits pero parang hindi naman yun ang exact word for kakanin. Kaya naghanap ulit ako at nakita ko yan, rice cakes. Yun nga, rice cakes, tama. Kasi nga naman, kakanin, kanin, rice. So, move on na tayo yan. Sinusulat ko na yung probable title ko dun sa story. It's not the exact title, pero para meron lang akong guide para dun sa aking sulat na kwento. Kasi nasa creative thinking process tayo na pwede pa magbago lahat along the way. So, wag tayong hihinto o matatakot magsulat. Kapag naisip natin o nagda-doubt tayo na parang ang pangit naman ng sinusulat natin, ang pangit ng ideya natin. Move forward, trust the process, trust yourself. So, ito, nag-search na ako ng pictures ng mga kakanin o rice cakes dito sa Pilipinas. Yan. O, diba? Sasarap ng rice cakes. Pag pumupunta akong bayan dito sa amin, lagi akong
bumibili ng kakanin. Yung sinukmani, puto, kutsinta. Tapos bumibili din akong pansit. Pang merienda. Favorite namin ni nanay yung mga kakanin. Kaya lang yung panganay ko ayaw niya kumain ng mga kakanin. Kaya ako na lang kumakain, diba? Tiba-tiba tayo dyan. Yan, nakakagutom talaga itong mga kakanin ito. Skyflex muna tayo. Yan, sinusulat ko na yung mga kakanin na i-include ko dito sa aking story. Ang plano ko is 12 kakanin. Naisip ko for 12 months yon. Every month magbabago yung kakanin na feature dun sa aking story. Yung una kasi nahanap ko dito is 10 lang, kaya humanap ulit ako ng iba pa. Ilan tinitingin nyo dyan? Ngayon naman, magsisearch ako ng pictures talaga, actual images ng mga kakanin. Bakit nga ba importante na mga actual or true images ng mga object? Hindi kayo ipapakita ko sa inyo kung bakit nga ba mahalaga na true images ang ating naging base sa ating story. Ayan, di ba? Napakasarap. Ang dahilan kung bakit ay para ma-capture natin ang details, textures, at kung ano pang ibang pwede nating pang-describe doon sa tulad dito sa kakanin. So, actual ko siyang nakita na malambot ang puto. So, pwede natin siyang ilagay doon sa ating story. Kasi magti-trigger yun doon sa sense of sight and touch ng mga bata o ng babasa. Pwede rin nating i-add yung sa, halimbawa sa kutsinta na milikit, diba? O kaya meron siyang sprinkles na cheese or yung kinayod na niyog. Pwede natin lahat ilagay yon to capture the real objects and the real events, the real experience dito sa real world. Para ma-feel ng readers na they are inside of the story. They are experiencing what inside the story. Tingnan nyo to. Tulad nitong sumano, napakasarap talaga, nakakagutom. Oh, sarap-sarap. Mayroong latik sa ibabaw. Kakain na ba kayo niyan? So, doon sa story, pwede nyong i-describe kung anong lasa ng suman, anong texture niya, yung kulay ng latik, paano ginawa, saan ginawa. Yan yung mga bagay na pwede natin i-add sa story na magiging rich yung content natin doon sa story. At this time, nag-iisip na ako nung scenes o yung mga eksena. Sinusulat ko siya, enumerated, nilalagyan ko siya ng number so that yun na rin yung mismo kong page number. Habang sinusulat ko yung scenes, halimbawa naka-10 scenes ako, 10 ding pages yung magagawa ko. So, I'm actually dividing the story into scenes directly na. Na-imagine ko na paano i-flip yung book from the first to the second scene. So, yan. Sinusulat ko isa-isa yung gusto ko maging eksena sa isang spread. Kasi ang bala ko dito is 2 pages spread siya. Ibig sabihin, pag buklat mo ng libro, kita mo na yung buong illustration sa 2 pages yun. So, in that case, malaki yung illustration, madali makita ng mga bata kung tayo storytelling. Kasi mas appealing yun sa bata, yung isang largo na yung illustration mo. Mahalaga talaga sa atin bilang writer or illustrator na mag-research about dun sa story natin para maging malinaw at tamang information na may ilalagay natin dun sa book na mababasa naman ng mga readers natin. Ibig sabihin, we have the responsibility to give them correct information through our story. Ang pangit naman nung ang gumawa ka ng story tas mali-mali information na ilagay mo. Trust me, researching before writing or illustrating is very helpful. So, ako ngayon, prefer ko sumulat
ng mga kwento sa tahimik na lugar, yung walang ingay, walang music, walang istorbo, wala akong ibang ginagawa. Focus na ako dun sa pagsusulat. Pero pag nag-illustrate ako, gusto ko yung may energetic music. Kasi mas nare-relax ako and na-boost yung aking creativity. Ayan, dito sa part na to, siguro sinesearch ko yung iba pang mga kakanin na pwede kong ilagay sa aking story para mabuo ko na yung mga scenes sa kwento. Sana last part na itong sinusulat ko may ending na syempre. Kasi nung isip pala ako ng idea, alam ko na kasi yung formula para makagawa agad ng story plot. May beginning, conflict, and resolution na akong naisip. Kaya nung nagsulat na ako, alam ko na yung patutunguhan ng kwento. At dinagdag ko nila yung scenes para mabuo ko yung kwento. Kaya naging mas madali sa akin yung pagbuo nito. Yan, ganyan pala ako mag-isip, no? Sobrang cute ko talaga. Char. Tingnan nyo mga kalikha. Wala pang kalahating oras, no? Mabubuo ko na yung plot ko o yung story draft ko. Ganun kabilis pag alam mo na yung process ng pagbuo ng isang kwento. Kwentong pambata. Kasi noon nahihirapan ako. Days or weeks ako bago makapag-generate ng idea and yung plot. Kasi hindi ko siya sinusulat. Basta nasa isip ko lang siya. Ayun, tumatagal siya ng ilang araw. So, ito na ngayon nagawa kong mga scenes na divide ko na siya. So, 18 scenes is equivalent to 18 illustrations times 2 siya. Kasi, 1 illustration is 2 pages. So, magiging siyang 36 pages siya. So, tingnan natin kung akma ba yung 36 pages ko doon sa requirements nung PBBY contest na sasalihan natin. So, kain muna ako ng Skyflex kasi medyo nagugutom na ang marimalik-hain nyo eh. Diba, ganyan ako kumain ng cute-cute ko talaga. Mahalaga talaga sa atin na kahit nagsusulat tayo, kahit nag-illustrate, ay hindi tayong papakagutom. Kasi yun yung napakasi yung istorbo sa paggagawa natin, sa pag-iisip natin, yung gutom, diba? Mas naiisip mo yung kakainin mo kaysa doon sa sinusulat mo, sa illustrate mo. Pero, in my case, pagkain din naman yung nire-research ko, so nakakagutom talaga. Kakain talaga ako. Hili kayo, pakita ko sa inyo yung sasalihan nating contest. Sasalihan ko pala. Pero samahan nyo ako syempre. Manalo o matalo, pupush natin to into publication. Hindi ko pa talaga alam hindi ko pa na-try. Pero meron na akong alam na ways para i-publish yung book. So, eto na yung regulation niya. Rules and regulations. So, ang deadline niya is April 30, 2025. Ayan, ang kailangan nating submit ay yung whole book or whole story na detailed storyboard. So, ito yung sketch on grayscale. And 16 pages lang dapat or 8 spreads. So, ang dami nung sa akin mali. So, ano nang gagawin natin? At yung isa pang isasubmit is 3 artworks, 1 spread dun sa beginning, 1 for middle, and 1 for the end of the story. So, hindi ko nababasahin lahat ito. I-include ko na lang yung mga screenshots dito sa comment section. Ayan, no AI. Hindi nila tinatanggap pag AI. So, pwede siyang board book or picture book. Ayan, yung mga dapat file name
format. And search nyo na lang ito mga kalikha sa internet, PBBY. Doon tayo pumunta sa wordless book contest. Ito, wala naman itong word or text. So, hindi natin kailangan ng proofreading or i-check ang grammar at punctuation niya. So, more on visual style dito, illustration talaga. Pure illustration, sabi nga dito, no word. Kahit isa, hindi siya allowed. So, tingnan natin itong entry form. Ayan. Dito mga sa first page, mga ano lang naman siya. Mga basic information about you, your name, your pen name, and the address, email address, tapos yung literary history mo. Ikaw ba'y nagsulat ng libro? Nakapag-publish ka na ba? O, hindi ko na ipapakita sa inyo yung pag-fill up ko. So, doon sa literary history, ang nilagay ko lang is yung dati akong teacher niya, nakapagawa ako ng storybooks, at included na siya sa learning resources ng departamento. So, sana nga mai-release yun at magamit na ng mga bata. So, nalagay ko din dito kung paano ako na-hook, no? Kung paano ako nagkaroon ng interest sa paggagawa ng children's storybook. So, and, yun. Madali lang naman itong i-fill up. Pina-fill up ko lang siya para makapunta na tayo doon sa next page at mapakita ko sa inyo kung ano yung ating i-ready. Kung sakaling gusto nyo ding sumali, go lang, support each other. Diba? Ito na. Ito po yung De Jesus Wordless Book Prize. Yan. 2025. Kasunod po ng page ng entry form ay requirements, yung page format na. And size, format, kung gaano kalaki dapat yung each image niya, 10 MB per image. Pwede rin daw black and white. Pwede rin colored. Pwede rin digital or traditional. Pero, no AI. Hindi rin pwede siyang i-modified using AI. So, kailangan wala siyang word, names, pen names, or signatures. At dapat tama yung names ng files na i-upload natin. So, ayan na yung size. So, dito natin i-upload yung mga images o gawa natin. So, merong statement of originality. Pag tapos mo na yung fill up o tapos ka na mag-upload ng mga ginawa mo, sasubmit mo na siya. So, itong problema ko pala, is 8 spread lang dapat. So, ang ginawa ko is, grinop ko na siya para maging 8 pages na lang. Diba? Yung 1 to 3 naging 1 page na lang. Yung 4 to 6, page 2. 7 to 9, page 3. 10 to 12, page 4, and so on. Hanggang naging 8 pages na lang siya. Or 8 spreads. Kaya talaga yun ang pinakang advantage. Or isa sa mga advantage. Kapag ikaw na yung writer, ikaw pa yung illustrator. May adjust mo yung content, yung illustrations, yung text, or yung pages nang mabilis. Kapag research ako ng additional information dito, okay na to, and luluto muna tayo ng breakfast. Bye-bye!